Update tayo sa pag-arangkada ng campaign period para sa national candidates na tatagal hanggang sa 10 ng Mayo at iba pang isyong may kinalaman sa eleksyon 2025. Kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po muli sa Balitang Hali. Magandang umaga po Sir Rafi, sa mga kababayan natin, magandang tanghali rin po sa inyong lahat. Opo, ano pong assessment nyo sa pagsisimula ng campaign period para sa national candidates na sinabihan nyo ng Oplan Baklas ng mga illegally posted campaign materials? Naging napakaayos po ito sa buong bansa, kaya lamang napakadami natin talagang nakolekta ng mga illegally posted materials at yung mga campaign materials na gumagamit ng mga pinagbabawal natin, ng mga gamit na hindi pwede na tinatawag na biodegradable. Kung kaya naman pinatanggal natin ang lahat ng yan. Ngayon pong araw na ito hanggang sa mga susunod na araw, sa halip na kami ay pupunta sa bawat kalsada at magtatatanggal ng mga campaign materials, ay kami po'y susulat na lamang sa mga kandidato sa kanilang mga headquarters at addresses upang ipatanggal yung mga campaign materials. Kung after 3 days, hindi po nila tanggalin yan, tsaka po namin sila kakasuhan ng disqualification and at the same time isang election offense. Yan po kasi ay may kulong na 1 hanggang 6 na taon, lalo na yung hindi pagtalima sa pagpapatanggal po natin. Yun nga, ang dami nyo pong kailangan gawin. Pero paano po titiyakin ng COMELEC na susunod at mapapanugot yung mga lalabag sa inyong mga panuntunan? Naniniwala po tayo, Sir Rafi, na una kapag kami nakalagay ng mga campaign materials dyan, kahit sabihin pa ng kandidato hindi sila ang nagpalagay dyan, we can always make presumptions. Pwede namin i-presume na siya ang nagpakabit niyan o siya may kadahilanan kung bakit naandyan yung mga campaign materials na yan. Number 2, syempre naandyan yung banta na siya ay pwede ma-disqualify bilang isang kandidato. At the same time, mafailan ng kasong kriminal. At ito, ang mga bagay na ito, yan ang gagamitin namin na panglaban doon sa mga magiging depensa po nila sa atin. May bagong modus po kayo na-discover kung saan na may nag-aalok ng serbisyo sa politiko na kaya nilang manipulahin yung balota. Paano nyo ito planong sugpuin? Ang una po, siyempre, since 2010, ang sabi yung makina ang kaya nilang mamaniubra. Sa kasalukuyan, hindi na po makina ang maniubrahin o yung sistema ng COMELEC. Alam kasi nila na medyo kumita na yan ng mga nakaraang eleksyon. Ngayon naman, meron po ilang grupo na ang binebenta naman ay kaya daw po nilang maniubrahin yung mismong balota na kung saan meron ng secret shading doon sa balota na hindi nakikita ng naked eyes. And therefore, kapag ka daw sinade ng botante yung ibang pangalan ng ibang kandidato, magiging 2 ang boto ng kandidato o ng botante dyan sa mismong balota. At pag hinulog sa makina daw, hindi po bibilangin ng kahit anong boto sapagkat technically, 2 daw po ang binoto. Yan po ay hindi wala pong katotohanan. Kasinungalingan po ang lahat ng yan, Sir Rafi, at sana po wala namang magpaloko sa mga ganitong klaseng sindikato. Pagdating po sa online o social media campaigns ng kandidato, may malinaw na bang guidelines yung COMELEC? Halimbawa, wala ho bang limit sa pag-post yung mga kandidato? Wala po talagang limit, Sir Rafi, sapagkat wala po siya sa Republic Act 9006. Hindi po katulad sa telebisyon na 120 minutes per station ng isang national candidate o kaya naman 180 minutes per station sa isang local candidate. Sa radyo po yan. Sa atin po sa social media, medyo lumalabas, unlimited, sapagkat wala naman po tayong social media regulation law in the Philippines. Kung magkaganon, ang inyo pong Commission on Elections ay wala rin pong kapangyarihan na mag-prescribe ng limitasyon o haba dyan po sa social media. In fact, hindi rin po namin pwedeng pakialaman yung content ng pwede pong mailagay sa social media posts ng mga kandidato. Bagamat, pwede po nating labanan ng fake news. Lalabanan natin ang misinformation at disinformation at ipatitake down natin yung mga malisyoso at kasinungalingan gamit ang Facebook o kaya po iba pang social media accounts. Pero bawal po yung kampanya sa Huwebes at Biyernes Santo, hindi ho ba? At isang araw bago yung election, bawal din po bang mag-post kahit yung mga supporters ng mga kandidato? Pagka po mga supporters o yung private individuals na tinatawag, yan po ay tinanggal natin sa regulasyon. Hindi po natin sila na-require na magpa-register sa COMELEC sapagkat naniniwala tayo na kapag, Sir Rafi, nagsama tayo ng pribadong individual sa regulasyon patungkol sa social media, yan po ay maaari ng lumabag sa tinatawag nating freedom of expression and freedom of speech na ginagarantiya mismo ng ating saligang batas. Pinatanggal po natin yan sapagkat may freedom po ang bawat isa. Gamitin ang kanilang social media accounts and at the same time, kami ilagay kung anong gusto nilang ilagay, whether mag-repost o mag-like doon sa mga nilalagay ng mga kandidato o politiko. Kabilang po dito yung negative campaigning? Kasi ang negative campaigning po, dapat ay bawal doon sa mga binanggit niyong araw.
sa Huwebes Santo, Biyernes Santo at isang araw bago mag-eleksyon sapagkat ang pinoprohibit campaigning, whether positive campaigning for a candidate or even negative campaigning against a candidate. Kumusta naman po yung koordinasyon ng COMELEC sa PNP para sa pagpapatupad po ng checkpoints at election gun ban? Sa kasalukuyan po, kulang-kulang halos 800 na po ang nasa wata natin dyan sa mga checkpoints at mahigit din pong 800 na ang mga nakumpiska natin ng mga firearms, whether may lisensya o walang lisensya sapagkat again, lahat po ng gunman license, pati po permit to carry, ay suspended mula po January 12 hanggang June 11. At yan po ay maliwanag na maliwanag at kaya po sila na-arrest at nahuhuli sa mga checkpoint natin. Sir Rafi, wala kahit isa man na reklamo ng bayulasyon na natanggap tayo patungkol sa mga checkpoint po natin. Magandang balita po yan. Panghuli na lamang po, kumusta po yung printing ng mga balota para po sa eleksyon na 2025? Paano po makakapekto kung may mag-withdraw pa sa mga kandidatong nasa balota na yung pangalan? Na ngayon po, Sir Rafi, nakaka-34 million na po tayo na balota. More or less po ay 27 million at more or less po ay 34% yan ng mga balota na dapat i-imprenta po natin. Kapag po may nag-withdraw, katulad po nung isang araw, hindi na po tayo mag-o-order ng reprinting ng balota at kung ano yung mga pangalan na naandyan ay mananatili na po. Kung sakali na iboto pa rin ng mga kababayan natin yung kandidato na nag-withdraw, ang boto po sa kandidato ay kukonsidered po natin na stray o baliwala. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Mabuhay po. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.